sa Bingo Plus. May mga premyo pwede pa panalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, Saron. may jackpot prize sa first online Siumay. live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo si Pansit Bingo, Canton. Plus ang saya. Good day for a Saan day. akong kumain? Sabayan niyo akong kumain mga kadudit. Makadandruff yan. Head and Shoulders Mga every idol. day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. at wala sa'yo. Umaga pa lang, pawis ka na. Mag-diet na. Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Pero sa Tide, tapos ang linis. Totoong mabango ka sa Tide. Maaari pa umanong umabot sa 27 billion pesos ang gastos para sa tinatatayong new Senate building. Lumabas po yan sa pagdinig ng Senado kanina. Ang dahilan sa pagtutok ni Jonathan Anda. Kahit inimbitahan, hindi na dumalo si Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts na nagre-repaso ng lumobong gastusin para sa ipinapatayong new Senate building. Hindi na po tayo a-attend ng hearing mamayang hapon. Kasi noong huling hearing naman po, narinig na po natin kay Yusek Sadain, inamin niya na there's no such amount. Matatandaang mainit ang naging pagtatalo ni Binay at Committee Chairman Alan Peter Cayetano noong nakaraang pagdinig tungkol sa kung magkano ang halaga ng gusali. Sabi kasi ni Binay, 21.7 billion ang nasa records ng Department of Public Works and Highways. Pero gate ni Cayetano, aabot ng mahigit 23 billion kasama ang halaga ng biniling lupa. Pinarepaso ni Senate President Jesus Escudero ang gastusin para sa gusali matapos malaman na mula sa 8.9 billion pesos na halaga ay lumobo na ito sa 23 billion pesos. Pero kanina, lumabas na mas malaki pa rito ang halaga ng gusali at maaaring umabot na sa 27 billion pesos. Sa computation daw ng DPWH, tumaas na ng 20% ang presyo ng mga materyales sa construction simula noong 2021. Costing po noon is based on doon po sa 2021 na cost po ng mga materials. Aaminin po namin na yun po ay hindi po updated. So, sa inyo po, sa term niyo po, Mr. Chair, pwede po natin, i-update po natin yun. So at 20%, yung 10 billion plus 2, so nasa 25 din na tayo. Diba? Correct? Aabutin po ng 25 to 27, including the cost of land, plus yung inflationary cost na po kasama. Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit 443 million pesos ang pondo para lang sa metal catwalk ng new Senate building. Ano ang purpose ng catwalk? It is for maintenance purposes. Maintenance. And do you need that expensive a catwalk for this maintenance? Or meron options? Actually, kasi 443 million. There are options. And Nagtataka rin si Cayetano kung bakit umabot ngayon sa 936 million pesos ang fasad ng new Senate building, gayong 478 million pesos lang ang original na presyo nito nang ipresenta sa Senado. Yung 400 million, 2021 na costing po siya. Ngayon, nung nag-update po si contractor nung last year, mga October 2023, naging 900 million na po. so saan nang galing yung 936 sa contractor sa Hillmark? Yes, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Anday, nakatutok, 24 oras. More than 5 million views and counting na ang primer ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Sabi-tabi na ang pupuli sa groundbreaking hearing na sumuko pa sa pagiging makabayan ng ilan. Makichika kay Nelson Canla. Sa panahon ng pandaigdigang digmaan, sino ang makakapitan para sa kaligtasan? Sali tayo upang hindi na maranasan ng iba pang mga Pilipino ang naranasan at nararanasan natin ngayon. Inilabas na kahapon ng GMA Network ang official primer ng Pulang Araw, ang pagpapakilala. At sa direksyon ni Dominic Sapa.
Goosebumps para sa marami ang mahigit 11-minute video. Tampok ang paglalahad ng sakupin ng hapon ang Pilipinas. Umani rin ito ng milyon-milyong views at pinusuan ng mga netizen. Kaabang-abang daw talaga dahil na rin sa ganda ng mga eksena, lalo na ang color grading para maging makatotohanan ang pagsasalarawan ng mga nangyari sa ating bansa noong World War II. Mas malalim na tanaw rin ito sa mga karakter na ating mamahalin tungkol sa 4 na magkakaibigan susubukin ng lalim ng digmaan nang sakupin ng mga hapon ang Pilipinas noong World War.